Magandang gabi sa lahat. Ako may Taras Marasol at pag-uusapan po natin ang issue ng US Del Monte Foods at paano ito nakapekto sa Del Monte Foods sa Pilipinas. Ang aking mga impormasyon ay galing sa Washington Post, Philstar at Manila Times at iba pa. So ano nga ba na nangyari sa Del Monte Foods sa US? So noong Hulyo 2025, ang Del Monte Foods sa US, ang sangay ng Del Monte Pacific Ltd o DMPL ay naghain ng Chapter 11 bankruptcy sa Estados Unidos. So, ibig sabihin nito ay namin naging naiwan gaygon nga ang US Foods US Food Del Monte ay nag-bankrupt ay mukha na mag-shutdown, pero naghain nga ang US Food Del Monte ng Chapter 11 bankruptcy sila bisilahin hindi tuloy yan na masara ang kumpanya, kundi ito ay lumasa restructuring o pagsasayos ng utang habang nagpapatuloy ng operasyon. So kung labakabalo ang utang sa Del Monte Foods ay umaabot ng 1.2 billion o 70 billion sa Pilipinas. So yeah, may mga information po dito na nabasa. Nakatanggap ang Del Monte Foods sa US na humigit kumulang ng 912.5 million USD na debtor and position na tinatawag natin na DIP financing upang ipagpatuloy ang operasyon na habang ginayos pa nilang mga utang. Kasama sa plano ang posibleng pagbibenta ng lahat ng karamihan ng nangyayarian sa US unit. Ang mga sangay sa labas ng US, kulang ang Del Monte Philippines o DMPI ay hindi kasali sa mga bankruptcy filing. So ito ang mga dahilan ng pagkalugi sa US Del Monte Foods. So isa ito ang malaking utang at interest mula pa ng bilhin ng DMPL na ang Del Monte Foods noong 2014. Dala nito ang malaking utang ng tumaas ng mga interest sa utang, naging mas mabigat pasanin sa pananalapi sa palit. Pangalawa, labas na inventaryo sa pandemya. Basta nagganang itong nabilin mga canned goods nung pandemya. Hindi pagkatapos ng stock itong mga stock nila sa inventory nila. Usap ang tong kumbinente na nagtaas ang demand sa mga canned goods, sa mga canned foods. Nagparami sila ng production na nung nawala na ang pandemya, bumagsak ang demand at naiwan yung mga natira sa maraming naiwan na produkto at nalugi sila. Pati ito ang pagtaas ng gastos ng produksyon, nagtaas ang
mga hilaw na materials, lata, transportasyon, kuryente, kaya limit ang kita. Ito pa ito ang pagbabago ng ugali ng mga consumer. Nakadaga na mas daghan karon nga mga tao nga magkakaon sa gawas sa sulod balay at manang gamay nila ang gapalit og mga canned goods. Pag uman gitaas po ang competition sa private label o store brands. Dari bakit napiktuhan ang Del Monte Philippines? Sa layo. Pagod iwala sa US, parehas lang ang pag-aari ng Del Monte Pacific Ltd o DMPL. Del Monte po sa US at Del Monte Philippines dahil ito ang problema sa US sa may indirect effects sa grupo like ang DMPL ay may malaking puhunan sa US unit na tayo 579 million. Mayroon din ito sa wala pera ang dapat bayaran sa kanila. Ang US branch sumigit kumulang 169 million USD. Kapag bumaba ang halaga, hindi mabayaran na kailangan ng record bigla. I-record dito bilang pagkalugi ng DMPL. So mga epekto sa Pilipinas ay para sa mga epekto ng Del Monte Philippines sa Pilipinas. Ito sinasabi nga dito, sinabi ng Del Monte Philippines, hindi direkta apektado ang Pilipinas. Ay hindi direktang apektado ang kanilang operasyon dito. Patuloy lang ang produksyon at malakas ang bintahan ng lokal at export na merkado. Pero maaaring magdulot ng pagbawa ng kumpiyansa sa mamumuhunan at posibleng bumabang presyo ng shares ang DMPL at sa stock market. Isa pa dito, pwede rin maaaring magbago ang presyo ng operasyon ng Philippines ngunit magbago ang materialis ng imported na materialis. Salamat.